nakakakupit ako sa mga proceeds na binibigay sa akin. Kayaman talaga tayo. Pinagsasamantalahan niyo yung tiwala ni Miss May. Uy! Sino ka? Takbo, Bessie! Takbo! Namera! No, get your hands off of her! Are you okay? You should be more careful, because I don't want you getting hurt. All right? Sir, bakit? Ah? Hey, I'm your boss, remember? Okay? I'm in charge of your well-being and your safety. Akala ko naman may something na. Ha? Ano ibig mong sabihin? Wala, sir. Akala ko kasi masungit ho kayo. Akala ko dati puro business lang yung nasa utak nyo. Na umaga hanggang hapunan nyo, puro sermon lang ang meron kayo. Aba, ang bait-bait nyo naman po pala sa mga tauhan nyo dito sa resort. Sir, di ba mabait kayo? Papasok na ako. Baka magalit na kayo. Ay, naku. Are you sure? Opo, sir. Salamat nga ako. Maya ulit, ha? Aray. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Didn't the doctor just tell you to stay here and rest? Kasi nga baka pag nag-stay ako dito ng matagal, ma-fall na naman ako, tas hindi na naman ako masalo. Kawawa naman ako. Huh? What? Ano yun? Wala, sir. Ang sabi ko nga ni, kaya ko naman, magdahan-dahan lang ako, no? Tama. Salamat, sir, ha? Thank you, sir. Guys, dito na. Ikit? Ay, Sme, good morning po. Salamat po. Gusto ko lang sana mag-thank you sa'yo. Is there anything I can do para sa pagbayad ng utang na loob sa'yo? Ay, Miss May, hindi huutang yun. Kusang loob ko pong ginawa talaga yun. Masaya na po siguro ako kung magkaroon ako ng 10 points sa langit. Buutan ka kaayo, Dino. Sana, kung nasan man yung anak ko ngayon, sana napalaki siya ng maayos. Sana kagaya mo siya na very understanding at madaling magpatawad. Sigurado ako, Miss May, na napakabait po ng anak. Malamang nagmana ho yun sa inyo. Kaya pag nagkita ho kayo nun, ipagmamalaki niya po kayo. Kasi po mapagmahal ng nanay. Ano mo naman nasabi? Kasi Miss May, nung pinagtanggol niyo po kay Tita Rica, na-feel ko po yung pagmamahal na yun. Kaya nga po nung nag-iisip ako ng pang-peace offering, inisip ko po na patluto ko na lang po kayo. Kasi dati po, tatay ko lang po yung pinagluluto ko. Ngayon, pati na rin po kayo. Kasi
nanay na rin po yung tingin ko sa inyo. Salamat naman kung yun pala ang tingin mo sa akin. Alam mo, siguro, kung magkikita kayo ni Emily, malamang magkakasundo kayo. Sana nga ako kasi magka-birthday ho kami, di ba? Eh, ano kaya ang itsura niya ngayon? Feeling ko magkakasing ganda ho tayo. Alam mo, yan din ang ini-imagine ko. Ano na kaya itsura niya? Kasi na lang kasi yung picture na naitabi ko eh. Ah, meron po. Pwede ko po bang makita? Oo. Ito. Alam mo, ang cute-cute dito ni Emily. Isa na lang to, kasama ang tatay niya. Talagang narawa ng pamilya ko na natitira. Wisit na babaeng yan. May anting-anting yata yan si Ikit eh. Kasi kahit anong gawin natin para mapalaya siya sa resort, hindi umubra. At ito nga, Mom, usap-usapan pa na mas naging close si Tita May tsaka si Ikit after she saved her. No way. Hindi natin pwedeng hayaan na mapalipit ang kalooban ni May dyan sa ex-stepsister mo. Kasi kapag nangyari yun, baka mauto ni Ikit si May at ang mga Smith. Baka kung magpipasundot sa komunidad. Baka hindi pa matuloy na siya project. Kaya we need to do something. Hindi bagay sa atin ang pagiging poor. Hindi bagay sa atin ang poverty. Angela, that's why we have to think of ways para mapalipit kay May. Kailangan makaisip tayo ng paraan para sumipsip sa kanya. Ito na nga, nag-research ako about Tita May. Hinahanap ko kung ano ang mga likes and dislikes niya, kung anong makakapagpa-trigger sa kanya para mas mainis siya kay Ikit. Kaso so far, ang nakikita ko pa lang itong company profile niya eh. Tingin nga. Why, Mom? Ba't ganyan ka makatitig sa picture ni Tita May? Bakit? Malaki ba yung pores niya? Is her skin dry? You know what? Her face really looks familiar. I really think I've seen her before. Hindi ko lang talaga maalala kung saan. Good morning po, Miss May. Ay, Miss May. Andito ko na pala. Nandun na yung mga turista sa poster. Yan. Miss May. Sige, tama. Unahin niyo muna yung mga turista natin kasi baka mamaya pag nainip yun, baka puro bad reviews ang iwan sa website natin. Sige na. Sige po, Miss May. Ako na pong bahala sa kanilang magbigay ng TLC. Tourist Love and Care. Sige po, Miss May. Sige. Bye-bye. Bye-bye po. Okay, nandito tayo sa isa sa pinakamagandang tourist spot dito sa Rizal. Ang palaging nagte-trending at palaging kumakalampag sa social media na Pililla Windmill Farm. Kaya ano pa inaantay nyo? Mag-take na kayo ng maraming picture at sulitin nyo na ang pagpunta nyo dito. Dahil ito ay isang pinakamalaking electric fan na makikita nyo dito sa Rizal. O, ito na rin yung chance nyo para mag-hard launch ng relasyon nyo. So, eto na nga ang sinasabi ko na chance nyo para ipagsigawan na mag-shota kayo dalawa. O, tapos mag-picture kayo sa taas. After 30 minutes, guys, after 30 minutes, babalik kayo dito kasi dito tayo mag-limit ulit. Yes. O, ano pinaantay nyo? Go! Hoy! Hoy, mag-ingat ha, mag-ingat. Ulitin nyo na. Sir, galingan niyo yung pag-hard launch niyo. Yes, saka yung post nyo.
nakikita mo? Hoy, ba't parang ikaw yung na-hard doon siya sa pangiti-ngiti mo yan, besh? Kaya nga. Saya yan. Parang ayaw nyo naman. Hindi naman. Di naman. Hindi kasi, di ba? Masaya ako kasi natupad na yung birthday wish ko. Sabi ko, gusto ko, mag-ayos kami ni Miss Mo. Eh, natupad eh. Binigay sa akin eh. Favorite ako na Lord. Wow. Pero alam mo, ito ha, iniisip ko lang palagi. Naawa ko kay Miss Mo. Hanggang ngayon, nahanap niya pa rin yung anak. Ang isa sa mga wish ko ulit, eh sana makita niya ulit yung anak at makasama niya. Kasi deserve niya yun eh. Na makita niya si Emily, yung anak niya, di ba? Tama. Ikit, di ba nakwento mo dati na magka-birthday kayo ng anak ni Miss May? Oo, tsaka sure ako na mag-ising pretty ring kami. Saka di ba Ikit, nakwento mo na di mo nakilala yung nanay mo dahil sumama siya sa AFAM nung bata ka pa lang? Oo, pero anong connect ng life story ko sa kwento ni Miss May? Sige nga. Teka, kung nawawala ang anak ni Miss May at nawawala ang nanay mo, tapos magka-birthday pa kayo ni Emily at may jowang AFAM si Miss May, di kaya si Miss May yung nanay mo? Ala, besh, paano nga ikaw yung nawawalang anak ni Miss May? Alam niyo, ang labo niyo. Imposible mangyari yun. Pero besh, may point yung sinabi ni Bobby. Malay mo naman, di ba? Oh. Isang ina na naghahanap ng nawawalang anak. Oh. Isang anak na naghahanap ng nawawalang ina. Oh. Pak! I-KMJS mo na yun, besh. Pak! Imbis na i-KMJS nyo kami, eh ba't hindi na lang kayo yung sumalang sa fast talk? Ha? Kasi apaka mga chichis mo sa inyo. Mga marites. Eto, pakinggan nyo ako ha. Pangalan pa lang. Emily. Marikit. Malayo. Ang layo. Di ba? Okay. Di ba? Tsaka sabi ng tatay ko, ang nanay ko daw pumunta dun sa Amerika, hindi dun sa Japan. Di ba? Kaya dehinsa ko yung anak ni Miss May, ha? Okay? Pero alam mo, palagi ko pa rin talagang iniisip. Nasaan ba talaga yung nanay ko? Mabait pa siya. Kasing bait niya ba si Miss May? Naalala niya ba ako? Hinanap niya kaya ako? Nindot, Day! Naku, akala ko hindi ko na makikita ito. Alam mo, limited na yan sa market. Kaya nung nalaman ko na favorite mo ang scent na yan, I immediately bought it for you. Para saan to? Anong kailangan niyo sa akin? Yung totoo. May, wala kaming kailangan sa'yo. It's just a simple gift for a special friend. You are my husband's business partner now. Kaya pinakikisamahan ko kayo. Pero yung friendship, ini-earn yan. Hindi binibili. Kaya ako nga yan binibigay sa'yo para makita mo yung pagiging thoughtful namin. Magiging prangka na ako sa inyo. Kung gusto ninyo na maging magkaibigan tayo at maging magkasundo tayo, patunayan yung mga sarili ninyo at magpakatotoo kayo. Kasi may mga natutunan ako sa pagninegosyo. Yun ay ang bumasa ng tao. Alam ko kung sumisip-sip lang sa akin o pinaplastic lang ako. Now, you will excuse me. Marami pa akong gagawin.
ng tingin sa sarili. Karating lang naman dun sa kinalalagyan niya because pumatol siya sa isang afam. I'm sure she's a nobody before she met Mr. Steve. Exactly, Mom. I wish kilala natin siya before, saan siya nanggaling, para sa susunod na magtaray siya ng buhay, may babarutan against her. Pabango. Ang palagay nila sa akin mabaho. So, hindi ako magpapadala sa mga paandar nila, no? Busy ako. Hello? Oh. Hello, Langga. Oh, kumusta ka dyan sa Japan? Nawala yung favorite mo, cufflink. Ay, sos. Ako, baka naman na-misplace mo lang yan. O kaya nahulog na hindi mo naramdaman. Oo. Ako, next time, ingatan mo yung mga gamit mo, lalo na yung mga importante sa'yo, ha? Huwag ka na ma-stress. Oo. Alam mo, isipin mo lang di ba, minsan may mga bagay na akala mo hindi mo na makikita, pero bigla na lang sumusulpot, di ba? Sige na, huwag ka na ma-stress. Okay. O, ingat ka. Love you. Bye-bye. Sige po, attorney. Balitaan ko na lang po kayo. Salamat po. Ano ba yung sinasabi ni Atty.? Ganun pa rin. Hinahanapan pa rin ako ng ebidensya at testigo para mabuksan yung kaso ng pagamatay ng tatay. Eh, di balikit. Ano naman sa kumpare ko si Omar, naalala mo yun? Tatanong din ako sa kanya kasi sabi ko baka sakaling may makuha siyang impormasyon. Mga tropa pips natin doon. Idea tayo. Doon sa kaso ni Hanggan. Kuha tayong informasyon. Lord, please. Pagalawin niyo naman yung kaso. Anong petsa na wala pa rin po ako nakukuhang hustisya para sa tatay ko. Ay, no. Alam mo, tara na. Ay, Miss May. Akin na, ako na magsusoli. Akin na. Para saan pa? Para magpasipsip na naman kay Tita May? Wag na. I'll be the one returning this. Ako na. Ay, paano naman ako makakasigurado isusoli mo yan? Ano ka ba? What are you trying to imply? Nanakawin namin yan? Ay. Pasensya na ho, Tita Rica, kung may pagdududa ako sa inyo. Sorry, kasi yung history niyo ho kasi, di ba? Mahilig po kayong mag-angke ng mga bagay na hindi naman po sa inyo. Mom. Kumalma ka muna, Mom. Baka mamaya mag-budget na naman tayo kay Tita May. Hayaan mo na itong si Ikit. I let this slide for today. Araw ko rin sa akin. Ay, wag po kayong mag-alala, Tita Rica. It's a time. Pagbabayaran niyo din po lahat ng mga atrasong ginawa niyo sa akin. Dadating din po yung araw na yun. Ito naman mangga. Nasa bunot ako ng pinigil na. Hindi yata yun sa sama ng loob. I swear, kung hindi lang tayo nagpapagood shot kay mo, hinudlod ko ng buwisit na ikip na yon. Mom, chill. Ano ka ba? Ibalik na lang natin to kay Tita May para maka-earn naman tayo ng good points. Can you give that to me a second? Why? Angela, ang dami mong tanong. Can you just give it to me?
Were you just lying to me nung sinabi mo na kinalimutan mo na si Mayumi? Kaya ko lang naman itinatabi ang mga litrato na yan para kay Marikit. Para kung sakaling dumating ang panahon na gusto makilala ni Ikit ang nanay niya, hindi rin naman ako yung maipapakita. Siya nga. Kaya pala pamilyar ang mukha ni May. Dahil siya rin yung babae na nakita ko sa picture dun sa mga lumang gamit ni Gani. Siya yung dating kinakasama ni Gani. Si May ay si Mayumi. Mayumi? Siya ang nanay ni Ikit. And this baby na nasa picture, this is Ikit. So, ibig sabihin, magnanay si Ikit at si Tita May? Yes! So all along, si Ikit pala ay si Emily. Kaya pala hindi magawang magalit ni May kay Ikit. And si Ikit naman kuhang-kuha niya ang loob ni May. Yun ay dahil magkadugo sila. Pero, ang pinagtataka ko, Ma'am, di ba Emily ang pangalan ng nawawalang anak ni Tita May? As far as we know, wala namang second name si Ikit, di ba? Hindi ko rin alam. But think of it, pareho ng birthday si Ikit at yung nawawalang anak ni May. And her name, May? I'm sure it's short for her real name, Mayumi. And this picture, this just explains everything. Oh my God, Ma'am, what if itapon na natin yan at sunugin para wala nang ibang makakita? Angela, ano ka ba naman hindi ka nag-iisip? Nakita na ni Ikit na hawak natin tong planner. And she could tell this to me. Kaya pag dinispose natin to, baka lalo lang tayo magmukhang suspicious. Anong gagawin natin? What if may makaalam? Mang Jun, ayoko muna umuwi. Pwede bang pakidaan sa dati kong bahay sa Pasay? Ma'am, mawalang galang na po. Pero bakit po balik pa rin kayo ng balik doon? Eh wala na po yung mga dati niyong kapitbahay. Wala na rin po makakapagturo kung nasa na yung dati niyong family. Alam ko naman na walang maitutulong yan sa paghahanap ko eh. Pero kasi, tuwing nandun ako, naalala ko yung anak ko. Parang kasama ko na rin siya. Saan na yun? Ma'am, what's wrong? Ano po yun? I-planner ko. Nasaan na yung planner? Nandun yung picture ni Emily. Mang Jun, balik tayo sa resort. Baka bilisan. Pero... Girl, kasama ka pa ba namin sa Earth? Lumalamig na yung sopas mo. Hindi mo ginagalaw. Alam ko na, Bobby. Siguro, iniisip mo yung napag-usapan yung attorney, no? Yun nga, Kaloy. Hindi yun yung iniisip kong kadagdagan ng stress ngayon. Ang iniisip ko, si Tita Rica at si Angela. Eh, paano na lang kung hindi nila ibigay yung planner ni Miss May? Oh, anong gagawin nila dun? O baka, pakialaman nila nang hindi nagpapaalam. Kilala mo naman yung mga yun. Yan pa. Uy, saan pupunta? Magiging human CCTV muna ako ng dalawa, ni Tita Rica at ni Angela. Sandali lang. Ay, naku. Ito na naman siya. Hindi to pwede. Hindi pwedeng malaman ni Ikit at ni May na magnanay sila. Dahil kapag nag-reunite sila, magkakaroon pa ng powerful na kakampi si Ikit.
And this will ruin all our plans. No. Mom, hindi talaga pwede yun kasi I'm this close na ma-achieve yung dream ko na maging it girl at malampasan yung mga stepsisters ko. Oh my God, Mom! We've sacrificed so much for this. Tapos sa'yo kung mauwi to sa wala. Angela, can you just stop whining? Hindi naman makakatulong yung ginagawa mo para masolve ang problema natin. Ang kailangan nating gawin, makaisip tayo ng way para hindi nila malaman at ma-expose na magnanay si Ikit at si May. Bakit nasa inyo pa rin yung planner ni Miss May? Sabi ko na may bala kayo dyan, no? Teka, ano yung nasa kabilang kamay niyo? Eh, Miss May din ba yan? Aka na nga. Ako na. Ba't inipit nyo? Ba't nyo kasi ginagalaw, hindi naman sa inyo? Ako na ang magsasoli niyan. Alam mo, Ikit, dahan-dahan ka nga sa pagbibintang mo. May nahulog lang na papel, kaya binabalik ko lang. Sus, hindi ho ako naniniwala sa inyo. Eh, malamang sa malamang, eh, meron na naman kayong binabalak na hindi maganda. Napapraning ka na naman. Asan ang proof mo? Ayan, kasi pinapakailaman nyo ho. Naku, kaya May. Akala ko puro yan ang nawala. Ito, maraming salamat. Napulot po namin yan, tita. At tinry namin kayong habulin kaso hindi namin kayo naabutan. Iwan pa, search ko sana yung buong resort. Buti na lang nahanap mo na. Maraming salamat, ha. Rika, Angela, maraming salamat. It's okay. Ikaw pa ba, May? That's what friends are for. Mukhang may pinag-uusapan kayong importante. Baka na-interrupt po kayo. Hindi naman po. Ikit was just also concerned na mapabalik sa inyo yung planner nyo. And ngayon na nasa inyo na po ulit, I guess wala nang dapat ikaalala si Ikit, right? Ikit? Oo po. Alam ba? Maraming salamat ulit, ha? Nauna na. Bye, May. Thank you, bye. Ingat po. Ano ang problema mo? Pinalit namin yung planner, di ba? Masyado ka kasing judgmental eh. Parang, pasensya na ha. Pero hindi nyo naman ho ako masisisi kung ganito ako magduda sa inyo. Kasi kayo yan eh. Buti na lang nakalusot tayo kanina. Pero hindi tayo pwede maging kampante. We have to act fast. Kasi hindi pa rin tumitigil si May sa paghahanap sa anak niya. And it's only a matter of time before an information points to Ikit. And kailangan natin pigilan yun. What if siraan ulit natin si Ikit, Mom? Para magalit sa kanya si Tita May, palayasin siya dito sa resort para magkalayo silang mag-ina. Yung formula na yan hindi na nag-work. So we have to think of something different. Perhaps ang solution ay hindi ang paglayuin sila. Kasi kahit andyan lang naman si Ikit, as long as pareho silang walang alam at itigil ni May ang paghahanap, then there's nothing to be afraid of. Mom, that's easier said than done. Hindi titigil si Tita May sa paghahanap sa anak niya kasi she's longing for her daughter. Then we just have to find a way to make that happen. Nak, nasan ka na ba? Sana naging maayos yung lagay ni Gani. Sana kinikwento din niya ako sa'yo. Sana hindi masama ang loob mo sa akin. Hinahanap ko rin ba ako, anak? Kasi sana hindi pa huli ang lahat, anak, para makabawi ako sa'yo.
para mapadama ko sa iyong pagmamahal ko, anak. Hello? Hello? Mayumi? Sino to? Bakit Mayumi tawag mo sa akin? Ako si Tunying. Dating katrabaho ni Gani. Gani? Kilala mo si Gani? Oo. Driver din ako noon, gaya niya. Ilang beses lang kasi akong napadalaw sa inyo noon kaya siguro hindi mo na ako natatandaan. Paano mo nalaman yung number ko? Saan mo nakuha? Nabalitaan ko kasi na madalas ka daw magpunta doon sa dati yung tinitirahan. May ilan akong kakilala doon at napag-alaman ko na hinahanap mo daw ang mag-ama mo. Yung kakilala ko nagbigay sa akin ng numero mo. Matagal ko nang hinahanap yung mag-ama ko. Hey, pwede mo ba akong tulungan? Oo, Mayumi. Kaya kung okay sana sa'yo, magkita tayo. Oo, salamat. Bakit, Bobby? Si paring Omar, tumatawag. Yung binilinan ko sa Daraita na magtanong-tanong doon tungkol doon sa nangyari kay aming Gani. Ba't mo sagutin? Mamaya importante yan. Sige. Paring Omar! May balita ka na? Oo pare, kagabi kasi nag-inuman kami ng mga ilang kadimoy dito eh. Isa na nga doon si Mang Raul kung natatandaan mo. Siya yung matandang tanod na tatahi-tahimik lang pero pag nalalasing, di ba? Nagiging madaldal. Ano naman kinalaman doon ni Mang Raul sa biniling ko sa'yo, pare? May sinabi kasi siya kagabi na sobrang ikinagulat ko. Nasaksihan daw niya yung nangyari kay aming Gani. Kuya Omar si Ikit to. Sigurado ko ba nagsasabi ng totoo si Mang Raul? Pakalasing lang po siya. Matagal na namin nakakainuman yun, Ikit. Kabisado na namin si Mang Raul. Kaya alam kong hindi siya nag-iimbento lang. Totoong may alam siya sa sinapit ng tatay mo. Sige po, salamat po Kuya Omar. Salamat po. Kailangan ko makausap si Mang Raul ngayon. Kailangan ko siyang mapunta sa Daraitan. Teka na, may pasok pa tayo. Paano yung trabaho natin sa resort? Hindi, magpapaalam na lang ako kay Sir Matthew. Sasabihin ko sa kanya na kailangan ko talagang makausap yung witness. Gusto ko lang malaman kung totoo ba yung sinabi ni Mang Raul. Kasi pag nangyari yun, kakaroon ako ng testigo, di ba? Mabubuksan na ulit yung kaso ni tatay. Tagal kong inantay nitong pagkakataon na to kasi alam niyo, may mga araw na hindi talaga ako makatulog. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakuha yung hustisya ni tatay. Ngayon, nabuhayan ako ng pag-asa. Gagawin ko lahat, hindi ko na palalagpasin to. Naiintindihan kita, Beshi. Hayaan mo, andito naman kami ni Papi. Sasamahan ka namin. Oo. Ay, may problema pala tayo, Ikit. Kasi, di ba si Mang Raul, kilala natin na tahimik yun, di ba? Paano natin masisiguro kung magsasalita yun? Kilala yun na hindi kumakausap ng tao. Ako nang bahala, ha? Ako nang bahala. Tara. Dito tayo. Dito ang daan. Ang sabi mo sa akin nung nagkausap tayo sa telepono, puntahan natin yung mag-ama ko. Ay, anong ginagawa natin dito? Alam mo, Mayumi, nung nag-Japan ka, sobrang lungkot ni Gani noon. Lagi lang siya naglalasing. Halos napabayaan na nga rin ang anak ninyo noon Pero isang araw, nagising din siya sa katotohanan na kailangan niya unti-unting ayusin ang buhay niya. Kaya hindi rin nagtagal, umalis din siya dun sa dati niyong tirahan. At lumipat sila sa lugar na to.
Dito. Dito yung apartment na nakatayo noon. Dito? Oo. Kaya lang, ilang araw pa lang mula nung lumipat sila, nagkaroon ng malaking sunog. Sa sobrang laki at bilis ng apoy at dahil natagalan ng mga rumisponde, walang nabuhay sa mga biktima. Karamihan nga sa mga nabiktima halos hindi na makilala dahil sa lala ng pagkasunog nila. Kabilang ang mag-ama mo sa biktima na sunog. Patay na si Gani at ang anak niyo. Ikaw naman na. Sinamahan ka na nga namin ni Bobby. Ikaw na. Ikaw lalaki eh. Nakakatakot naman itong bahay na to. Wala naman sa lalaki yun. Ikaw naman na. Babe, sigurado ka ba na ito yung tamang bahay? Ito nga yun. Ito yung sinabi ni parang Omar eh. Parang may multo, Babe. Ano ba yan? Tara na. Sige. Mang Raul, ako po. Naligaw kayo? Mang Raul, ako po si Marikit, kung natatandaan niyo po. Kilala ko kayo. Kilala kita. Ikaw yung anak ni Aming Gani. Opo. Mang Raul, pasensya na ho kayo kung pumunta po kami dito nang walang pasabi. Kasi may importante lang po sana kaming itatanong po sa inyo. Mang Raul, kasi nakausap po namin si Kuya Omar. Tapos sabi niya po sa amin, nakausap daw po niya kayo kagabi at may nasabi daw po kayo na may alam daw po kayo tungkol sa nangyari kay tatay. Mang Raul, gusto ko po kasi malaman kung ano po talaga yung totoong nangyari. May nakikiusap po ako. Mang Raul, ano po ba talaga yung nakita ito? Pasensya na. Ayokong makialam. Sabi sa inyo, mahilap pong matundang yan eh. Lalo na pag walang amats. Nalalas. E di, subukan natin yung plan B. Kung hindi natin siya madadaan sa santong dasalan, edi daanin natin siya sa mahababang inuman. Ilabas mo yung ano. Pagday ka ba yung ads? Oh. Piso. Mang Raul, para po hindi po masayang yung 3 oras naming biyahe, baka ano po, baka pwede ka na lang po naming yayain. Mang Raul, inom po tayo. Tuloy! Pasok! Dali, 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 dali! Sige po. Kabilang ang mag-ama mo sa biktima ng sunog. Patay na si Gani at ang anak niya. Hindi. Hindi ako naniniwala sa'yo. Malay ko ba kung gawa-gawa mo lang to? Hindi ko nga alam kung talaga kaibigan mo si Gani. Ano naman ang mapapala ko kung magsisinungaling ako sa'yo, di ba? Alam mo, pasensya ka na pero napakaraming scammer sa panahon ngayon. Nag-iingat lang ako, ha?
Hindi ako naniniwala sa'yo. Lalo na ngayon lang kita nakita. Naiintindihan kita, Mayumi. At hindi kita masisisi kung pagdudahan mo ako. Pero gusto ko lang naman makatulong. Pasensya na kung sa ganitong paraan mo malalaman ang totoo. Alam kong masakit itong tanggapin. Pero yan talagang nangyari. Tumigil ka! Hindi! Hindi ako naniniwala sa'yo. Tama na! Hindi totoo yan! Buhay ang mag-ama ko! Naniniwala sa'yo. Sige ha, bigyan mo ako ng rason para paniwalaan ka. Patunayan mo sinasabi mo. Ano problema mo? Ha? Sorry, pero hindi kita lubusang kilala. Ebidensya ba ang hanap mo? Meron ako. May ibig kong sabihin. Ito lang ang na-recover sa mga gamit na mag-ama mo nung magkasunog. Ilang taong ko ding itinago yan. Dahil alam kong darating ang araw na ito na magkukrus ang landas natin para masagot ang mga tanong mo. Danny! Emily! Mayumi, Michelle, gagana ba talaga yung plano? Ako sa tingin ko, oo. Kasi sinabi ni Ninang Badong na tahimik lang daw yun sa umpisa. Pero kapag nabahidan na ng alak yan, dumadaldal daw lang. At numero uno din daw marites yan si Raul. Kasi ang dami niya rin daw sinabi kwento tungkol sa mga kadimoy natin. Paglasing. So ang goal, lasingin si Raul. Teka lang, Wish. Alam mo naman na mahina ako sa inuman eh. Ako nang bahala. Ngayon ako tanggera ha. Kapag sa atin, pagtagay natin, bababaan ko lang. Pero kapag kay Mang Raul, tataasan ko. Para mas madali siyang malasing at madali din siyang magsalita na. Ano ba yun, Kim? Alam eh. Ay, Oo. Oo kaya ma. Naon. Miss Ray. Hayaan niyo ako! Bitawan niyo ako! Hayaan niyo ako! Hayaan niyo ako! Kasalanan ako sa ako, hindi ako umalis. Buhay ko sana ako. I'm so sorry. I'm so sorry. Bitawan mo ako, anak. Ayoko. Hindi man lang kita nailigtasan na kapatawarin mo ako. Patawarin mo ako. Nagsisisi na ako na iniwan ko kayo. Na iniwan kita. Kung may babalik ko lang yung panahon, nayakapin kita sa puwan ako.
Mang Raul, pasensya na ho kung ito lang po yung nadala naming pulutan. Kasi hindi po namin alam yung favorite niyong pagkain. Kamusta po, buhay-buhay? Dito sa Daraitan simula po nung nawala po kami. Mukhang maganda pa nga rin. Maganda pa rin daw yung nangyari. Oo. Kasi... Mang Raul, ano po? Nga. Gusto niyo po? Ay. Nga. Sabi ko nga, ako na lang. Nga ako, mag-isa ko. Oo, masarap nga yan, no? Ngangain ko to. Masarap yan eh. This is our last shot, ma'am. Pag nag-fail pa tayo dito, hindi ko na alam paano natin paghihiwalayin ng mga buwisit sa buhay natin. Oh, he's here. So, nagawa mo ba ng maayos ang inuutos ko? Opo, Ma'am Rica. Paunang bayad pa lang yan. I will give you the rest kapag na-accomplish mo na ang pinagagawa ko sa'yo. Alam mo na ba ang sasabihin mo kay Tita May? Opo. Kinabisado ko ng script na binigay ninyo sa akin. Good. Siguraduhin mo lang na makukumbinsi mo si May sa acting mo. Ma'am, paano po kung di maniwala sa akin yung babae? Kaya ito ang purpose ng props na to. Nahanap ko yan sa isa sa mga boxes ng mga gamit namin sa house namin sa Daraitan. Mabuti na lang, hindi ko pa naipamigay at na-dispose ang basura niya. Ipakita mo lang yan kay Tita May at sigurado mauuto ko siya. Tama yung hula niya, ma'am. Nung ibinigay ko doon sa babae yung maliit na baol, halos mag-breakdown siya. Iyak nga po nang iyak eh. Hanggang nung makalis ako, paniwalang-paniwala po siya. Napatay na yung anak niya. Konting tiis na lang, Bestie. Makukuha din natin yung kilitin ni Mang Raul na. Wag na ho natin patagalin. Magtagayan na po tayo. Ako po ang magtatagay sa inyo. Siyempre, unang tagay para kay Mang Raul. Siya, puno. Siya't puno po tayo. Ginawa niya ng tubig. Isa pa ho? Mukhang uhaw pa po kayo, Mang Raul. Very good. Siya tayo, no? As promised, remaining balance for a job well done. Salamat po, ma'am, ha? Sa uulitin ho. Sige po, ma'am. Tutuloy na po ako. Oh my God, Mom, this solves our problem. Sure naman ako na hindi nahanapin ni Tita May ang nawawala ng anak. Buti nga sa kanya. Yan ang dapat sa kanya. Utu-utu kasi at ang daling magpatawad kay Tita. Ay nako, my poor ex-stepsister. Hindi niya na malalaman na mag-ina kayo sila ni Tita May. How tragic. No. Yes. Cheers.
Tagay pa ho. Tagay pa. Konti na lang po muna. Tagay pa. Naalala ko yung kasabihan ng tatay ko eh. Sabi ni tatay, tagay ng tagay para maging haya-hayang buhay. Di ba, no? Di ba? Kit, nakakatawa, no? Dati, ang kainuman ko, si Badong, tatay nito, Ninong. si Aming Gani. Opo. Ngayon, puro mga bata ng kainuman ko. At tanda ko na. Hindi naman halata, no? Hindi naman halata mo. Banat na banat pa yung mukha nyo ganyan eh. Tapos, ang lakas pa rin ho ng dating nyo. Tapos parang, oy, aesthetic. Ganun. Suffer. Ikit, iyan ang gusto ko sa'yo. Linaw ng mata. Mali. Opo, siyempre. Hindi ka uminom. Inom. Oo nga. Inom. Mang Raul. Parang tumatalab na yung alak kay Mang Raul. Dumadaldal siya. Raul. Parang sa akin din. no? Isa na. Ito sa'yo, favorite na to. Kumapit ka lang. Konti na lang to. Okay, cheers! Cheers! Cheers tayo. Ako na kay Bobby. Ikaw na kay Babe. Cheers! Okay, Juan. Isa... meron pa. Ako hindi ako nandadaya. Iisa pa ho ako, ha. Kuya! I came as soon as I got your text. Anong emergency sinasabi mo? Si Mom, hindi pa umuwi. I tried texting her, calling her. She's not picking up. I have a bad feeling about this. Teka, wag muna tayo mag-isip ng ganyan, kuya. Go ahead. Let me try calling. I'm sorry, the subscriber can... Anything? Wala. Told you, she's not answering. Teka, baka busy lang si Mom. Or baka nag-overthink lang tayo. Maybe she's okay. She's never done this before, okay? She's never busy this late. What if she's not okay? No, I'm gonna try again. Malangon! Hindi kasi ang dami niyang kwento. Okay, tumagay na ho. Ikaw binobola mo pa ako Dali. Tagay na. Dali. Napansin ko palaging ang taas ng tagay niyo sa akin. Akala niyo hindi ko nakikita. Hindi ako pantay-pantay ako. Tingnan niyo, pantay nga kayo ni Kalay. Pantay nga Ganito na lang. Pahinga ka muna. Ako naman ang tanggero. Ano? Ayos ba yun? Hindi, kayo naman ho. Huwag mo kayo mag-abala. Kasi yung beshi ko, sobrang galing na tanggera. Oo. The best. Ako lang ho yung nakakagawa nun. Pero magkwentuhan na lang ulit tayo. Alam niyo ba, balita ko dito sa atin. Si Mang Raul ang may pinakamalupit na record ng Barangay Tanod. Wow! Sobra! At ito pa, marami na daw siyang mga nasaksihang mga kaguluhan, mga na-witness. Kaya ang tanong dyan, Mang Raul, totoo po ba yung sinabi niyo na meron kayong alam sa nangyaring aksidente ng tatay ko? No, we can't wait that long, officer. Okay, our mother's missing. She's not responding. We need help right now. Mom! Ano nangyari sa'yo? Saan ka galing? Kanina ka pa namin tinatawagan. Mom, please talk to us. Did something bad happen? Mom, sino nagganito sa'yo? Mom, huwag kayong matakot. Ituro niyo siya sa akin. Ako bahala sa kanya. Drew, relax. That's not helping, bro. Bro, what do you want me to do, huh? Just sit and comfort Mom habang naagrabyado na siya? Listen, we don't know what happened. Mom, tell us, did something bad happen? Wala na.
Wala na sila. Wala na sila. Sinong sila? Ang tagal ko naghanap. Ang tagal ko naghihintay. Akala ko, makikita ko ba si Emily? Wala na eh. Hindi ko na maririnig yung boses niya. Hindi ko na siya mayayakap. Wala na. Patay na sila. Patay na ang anak ko. I'm so sorry. I'm sorry. Mom, I think you've had a bit too much already. Hayaan niyo lang ako. Hindi ako lasing. Yeah, but your face is turning red already. Wala akong pakialam kung anong kulay ng mukha ko. Hayaan niyo lang akong umalasing dahil gusto kong makalimot na nag-failed ako bilang isang ina. Dahil ako yung rason kung bakit hindi ko na siya makikita ngayon. Ako din ang rason kung bakit hindi ko na siya makakasama. Siguro kung nakikita ko ngayon ni Emily, ikinahihiya niya ako. Siguro galit na galit siya sa akin kasi hindi ako naging mabuting ina. No, Mom. Hindi mo kasalanan. Ginawa mo ang lahat para mahanap si Emily. Para makasama siya ulit. Mom, I know it's really painful. And yan din yung na-feel ko nung nawala yung biological mom ko. It felt like my world was ending. Kasi nawala yung pinaka-importanting tao sa buhay ko. But then you came. And you took all of my pain away. You're the reason I started smiling again. Minahal mo kami ni Kuya just like your own kids. Kaya please, wag na wag mong sasabihin na wala kang kwentang ina. Kasi kami mismo ni Kuya ang magpo-prove that you're a good mother. Pwede bang huwag natin pag-usapan? Kasi nasisira yung saya natin eh. Pag-uusapan natin yung nangyari sa tatay. Mang Raul, sorry kung nababanggit ko pa rin talaga yung tatay ko hanggang ngayon. Hindi pa rin ako nakaka-move on. Eh, sobrang curious ko po kung ano po ba talaga yung nakita niyo. Ganito na lang. Uy. Kap,
Kapag naubos mo ang tagay ko sa'yo, sasabihin ko sa'yo ang alam ko tungkol sa tatay mo. Pantay. Thank you na pa. Thank you. Paano ko? Grabe. Reggie, kaya mo ba yan? Paano? Kakayanin ko. Ang dami naman nun. Wala. Ikit, pwede kang tumanggi. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Pero ito ang tandaan. Kapag umatras ka, wala kang maririnig sa akin tungkol sa tatay mo. Ay. Hindi ko akalain mauubos mo. Mang Raul, kaya sabihin mo na. Please. Sabihin niyo na po kung ano po ba talaga yung nakita niyo. Kasi lahat gagawin ko para malaman ko po yun. Nakikiusap po ako. Tumupad po kayo sa promise niyo kanina. Masasabihin niyo po kung ano po talaga yung nakita niyo. Mom, I'm gonna grab you some water, okay? I hate to see you this way. John. I'm so sorry mga anak kasi sobrang lalim talaga ng sakit ng pagkawala ni Emily. Hindi ko alam kung kailan ako magiging okay. Next week? Next month? Baka next year o baka hindi na. Gusto ko na sumuko. Mom, you know, just when we feel like giving up, that's when life tends to get better. It may not happen right away, or next week, or next month. But until that day comes, Drew and I will always be here for you. Kahit lasing ako, tumutupad ako sa usapan. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang alam ko tungkol sa tatay. Eh di sabihin niyo na ho kung ano po ba talaga yung nakita niyo nung gabing na aksidente ng tatay ko. Hindi na aksidente ang tatay mo. Narinig ko yung mga usapan ng pulis na sumemplang yung motor niya. Hindi totoo yun. Nakita ko kung ano ang nangyari. Sinadya yun. May tumulak sa kanya. So, ibig sabihin, hindi totoo yung mga findings ng mga pulis. Oo. Kitang-kita ko ang nangyari. Sinadya yun. May nanakit kay Aming. Sino? Sino yun nanakit sa tatay ko? Sino? What if hindi niya gusto sikit for you? I don't care what Dad thinks or says.
damn well that I like Ikit. Wala na talagang haharang sa mga plans natin. Panalo na tayo mo. Saan po may magandang bilihan ng souvenir dito? Ay, tinuro ko na sa inyo yung kanina. Dito lang. Sa